Ngayon, ang tanong na is, how do you receive salvation? At kapag sinabi ko na salvation, hindi lang ito tungkol sa pagkaligtas mula sa impyerno, kundi pati na sa sumpa ng kasalanan at lahat ng kasamaang resulta nito. Ang original word na ginamit sa salvation ay soteria or so-so. Ibig sabihin, wholeness at kabuuan. Salvation sa kalahatan. Hindi lang para sa kaluluwa, kundi pati na sa spirit, soul, and body. Marami sa atin ay nakatuon lamang sa idea na namatay si Jesus para iligtas tayo sa impyerno. Yes, totoo yun. Pero the whole truth is that we are saved in every aspects of our being, mula sa ating spirito, sa ating kaluluwa at katawan. Gusto kong maintindihan mo na ang kaligtasang ito ay regalo. Isang libreng regalo. Hindi mo ito deserve, hindi ko to deserve, pero ibinigay ito ng libre sa'yo. Hindi mo kayang pagtrabahuhan, kundi nasa biyaya or grace ng Diyos ito na matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya or sa faith sa tinapos na gawa ni Jesus. At sa pagtanggap mo ng Holy Spirit, tayo ay bibigyan ng seal, isang patunay ng ating pagiging anak ng Diyos na may kapangyarihan at authority. So paano natin matatanggap si Jesus sa ating buhay at pagkaroon ng buhay na walang hanggan? It's simple. We come to Him humble, acknowledging our need for Him. And we come to Him asking para sa kaligtasan na yon. I-admit natin sa Diyos na tayo ay nagkasala. Sabi sa John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Tanggapin mo ang kanyang kaligtasan. Maniwala ka sa kanyang ginawa para sa iyo and allow the Holy Spirit to transform you, bringing you into wholeness and eternal life. This is the essence of salvation, being made whole by God's grace through faith in Jesus Christ. If we agree with God that Jesus is Lord and we acknowledge the truth na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili and Jesus is the only way. Sabi nga sa Romans 10 verse 9 to 10, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Meron akong dalawang tanong para sa iyo ngayon. Una, base sa mga narinig mo, open na ba ang puso mo para tanggapin si Jesus sa buhay mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Kung oo, tuloy mo lang ang panonood. Kung hindi pa, pag-isipan mong mabuti dahil ito ay isang usapin ng buhay at kamatayan, eternal life or eternal separation from God. Isa ito sa pinaka-importanteng desisyon na gagawin mo sa buong buhay mo. So today, if you feel like you've been running all along at wala kang direction sa buhay mo and this time you want Jesus Christ to be the Lord and the Savior of your life, and this time you want Him to lead your life, I want to invite you to have an intimate moment with God. Let me guide you through a prayer, and as you listen to me, as I guide you through this prayer, I encourage you na pray it from your heart as if parang sa'yo na yung prayer na ito. And I suggest na you repeat after me. Panginoong Diyos, Heavenly Father, lumalapit ako sa iyo ngayon. Inaamin ko na isa ako makasalanan. Nagrebelde ako at tumayo sa iyo. At napakaraming pagkakamali ang nagawa ko. Isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Lord, dahil alam ko na hindi ko kayang bayaran ang aking mga kasalanan, Panginoong Yesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. I declare na ikaw ang Panginoon ng aking buhay. Lahat ng kasalanan ko ay pinako mo sa krus. You died in my place, and on the third day, you were raised from the dead. At ngayon, kasama mo ako. Ako ay buhay na muli. Salamat, Panginoong Yesus, sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Linisin mo ako at baguhin mo ang aking puso. Puspusin mo ako ng iyong Espiritu Santo. Tinatanggap ko ang Holy Spirit na magpatuloy na kumilos sa loob ko. Ikaw ang tatapos sa anumang sinimulan mo sa aking buhay. The old me is gone. Ako ngayon ay isang bagong nilalang na kay Kristo. Salamat, Lord, sa bagong buhay at kaligtasan. Pangalan ni Jesus. Amen. Now, congratulations, brothers and sisters. Welcome to the family of God. That simple and sincere prayer is all it takes for Jesus to enter and begin working in your life. I declare and pray that you will grow deeper in a deeper and more intimate fellowship with Jesus. Let His love and grace fill your heart as you walk this new journey of faith. He is with you every step of the way. God bless you, and remember, you are now part of the family of God, sealed by His Holy Spirit, and nothing can separate you from His love. Welcome to your new life
in Christ.